magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magtalakay po ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit. Kami tatagpuin. Hallelujah. Hallelujah.
Aming Diyos naming naman, kinikilala po namin ang kapangyarihan ng salita, Panginoon. Sa pagkakas salita ay buhay at mabisa. Tumatapos sa pinaghiwalay ng aming kaluluwa espiritu na aming kasukasuan at ng bato. Nalalaman ito, nakakabit ito, lahat ng aming iniisip at lahat ng aming hinahakap. Hallelujah. At ito, O Diyos, ay hindi babalik sa iyo ng walang bunga. Hindi gagawin ito ang iyo pong makibigan. Ama, binababa ko po ang aking sarili at itinataas ang iyong pangalan, ang iyong salita. Ikaw, O bisa siya pumangusap sa amin at turuan kami, Panginoon, na maging mababa, Panginoon. Sa banal na pangalan ni Jesus, Father, we speak the power of your word, we speak the power of your truth, Panginoon, upang magsalita sa amin po mga puso, sa amin po mga buhay. Lumalaking ka, O Diyos, at ikaw ay dakilain sa banal na pangalan ni Jesus. Let your Holy Spirit move in our hearts, Panginoon, and reveal all the works of the enemy. Hallelujah. Spirit of disturbance, spirit of stubbornness, we cast you out in Jesus. We cast you out in Jesus' name. Hallelujah. Spirit of blockage, sa banal na pangalan ni Jesus, lumayas in Jesus' name. Hallelujah. And we speak the spirit of revelation, the spirit of prophecy, the spirit of your forgiveness, the spirit of repentance, Panginoon sa ng mga buhay. Marami po salamat. We bring honor and glory to your name. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Yan, purihin po ang Panginoon sa ating pong buhay. Napagpalang umaga po sa bawat isa. Napagpalang umaga po sa bawat isa sa Hope CF, naging po sa bawat isa po na makakapanood po ng live stream na ito. Yan, salamat po dahil gusto ko po bigyan opportunity. Salamat po, meron na po ako sa pamangkin ulit ngayon. Yan, kaya po ako po ay lolo na. Yun, lolo. Ayun. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay isa po na topic po na may pagnayan po sa kabanalan. At kapag wala po tayo nito, tayo po ay hindi maaaring mabuhay sa kabanalan. Ito po ay wala pong iba kundi po ang repentance o ang tinatawag po na pagsisisi. Ngayon, repentance o tinatawag na pagsisisi, ito po ay napaka-karaniwan na salita na kung minsan ay parang ayaw na nating pag-usapan, pero ito po ay napaka-mahalaga po na dapat nating maunawaan ano ba ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagpapakababa? Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagbabalik loob sa Diyos? Sapagkat hiwalay po sa repentance, tayo po ay hindi maaaring magkaroon ng mabuti ugnayan sa Diyos at ugnayan po sa ating kapwa. Kasi po ang akakala natin, minsan sa ibang mga mananampalataya, yung pong big time na repentance ay ginagawa lang sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kung saan nagdidesisyon ka na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at kapalitas ng ating buhay. Akala natin yun yung big time na repentance. Pero, ang kasunod doon sa bawat araw ay lubahanin pong mahalaga. Ngayon, awit 51, sabi po dito, awit na katahan ni David upang awitin ang punong pang-aawit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Batseba. So mamaya po, babalikan po natin yung background after po natin mabasa ang buong awit. 51, sabi po doon, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos ang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalan tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ko ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyo ng limutin, lahat kong nagawang masama ay pawiin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag ako alisin. Iyong banal na espiritu ay papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ko'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking ituturing. Tuturuan sa iyong lumapit ang kasalanan. Ingatan mo ako at kapagligtas ko at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais
ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos na karapat-dapat, ay ang pakumbabat puso mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sayon, at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana kung susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. So, purihin po Panginoon sa kanya kong salita, pagpalain po ng Panginoon, ng dulo na kalakasan sa atin. Awit 51, ang background po nito, bakit nangyari ang awit 51? Ito po ay panalangin ni David after na siya ay ituwid ni Nathan sa kanya pong pagkakamali kay Batseba. Nung pong si Batseba ay, nung pong si David noon na hari ay nasa palasyo, nasa bubungan, at nakikipagdigma po ang Israel at hindi po siya kasama, isa pong batas ng hari, batas po ng Israel na ang hari ay dapat kasama sa kanyang pagdigma. Ibig sabihin, bahagi po yun ng kanilang ministry. So, balik wala siya doon, si David po yung papahinga at siya po ay namamasyal doon sa kanya pong palasyo. At nung po siya ay nasa itaas na bahagi ng kanyang palasyo, nakita po niya na naliligo si Batseba, nakakatapos lamang po ng kanyang paglilinis. Ngayon, nakita ito ni David at siya po ay naakit at ipinatawag niya at nagkaroon po ng pagsisiping po sa dalawa at si David po ay nakikapit sa gabing iyon. Ngayon po, lumipas ang ng ilang panahon o ilang buwan at nagdalang tao po si Batseba at naipapatay na rin po ang ni David ang asawa po ni Batseba si Urias para po mapagtakpan ang paghasala po niya sa babae at sa Diyos. Ngayon, pinapunta po ng Diyos si Nathan upang ituwid si David. At ngayon po, dahil po sa pagtutuwid ni Nathan kay David, umamin po si David sa kanyang pagkakasala at ito pong awit na ito ay isa pong dalangin at awit na nalikha po ni David magkatapos po siya na i-review po. So dito po, bago po tayo magsimula sa awit 51, pinakatotohanan po ang pwede po nating makita dito na kung saan tayo pala ay mas vulnerable na magkasala kapag tayo ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo wala sa ministry, hindi tayo nagpapagal para po sa kanyang gawain. Kumbaga, kapag wala ka sa tamang lugar, sa tamang panahon, ikaw ay vulnerable sa atake ng kaaway. Actually po, may mga tukso naman, kahit ikay nasa loob ng ministry, kahit ikay gumagampan. Pero, mas malaki ang tukso at mas malaki yung pagkakataon na pinsalaan ka ng diablo pag ikaw ay wala sa ministry. Yun, katulad mo na nangyari kay David. Kaya po, ang hirap na maging idol. Na idol talagang wala kang ginagawa. Siyempre po, kailangan po natin ng pahinga. Napapagod po ang ating physical na katawan ng ating isip. Subalit, ang pinakamaigit yun nun, alam mo kung kailan ka dapat na humayo, alam mo kung kailan ka dapat na magpahinga, at ang maganda pong kapahingahan ay nasa piling pa rin po ng Panginoon. Sa tuloy po ng pananalangin at sa pamamagitan pa rin po ng pag-aaral ng kanyang salita. Siyempre, hindi naman po masama na mag-outing pa minsan-minsan, mag-relax, mag-ibo sa dagat, pero dapat po sa oras ng ministry na dapat po tayo naroon, alam po natin na tayo po ay dapat naroon. Pangalawa po, nakatotohanan, nakita natin dun sa ating pong background, kapag hindi po natin naaayos ang ating pong puso sa Panginoon, kapag hindi po natin naayos ang ating relasyon sa Panginoon, hindi tayo pusa na humingi ng tawad, ang Diyos po ay magdadala ng kanyang mga lingkod para tayo po ay paalalahanan at ituwid. Naalala ko po yung sabi po ng isa pong pastor na kaibigan po namin, si Pastor Michael Binko. Ang sabi po niya ay nakita niya sa vision, yung kanyang mga linideser ko na lalaki nagiinom, tumawag siya. Kamusta? Nasaan kayo? Hindi makasagot ng direkta, malalayo yung sagot. Nagalit na siya, nasaan kayo? Nasaan? Di umamin. Anong ginagawa nyo? Hindi makasagot. Kayo ba'y umiinom ngayon? Di umamin. Hindi kayo ay gumagawa ng kasalanan at kailangan pang ipakita sa akin ng banal na espiritu ang ginagawa ninyo para kayo ay pagsabihan sapagkat hindi kayo marunong na humingi ng tawag at lumapit sa kanya. Hindi yun. Tapos na sila nakita talagang napagsabihan po niya at napagalitan. So ganun po. Kapag tayo nagpapatuloy minsan sa ating mali at hindi natin nagawa na magsisi, ang Diyos po ang magsusugo na ibang tao para po tayo kalalahanan. Kaya po, yung mga private sin natin, inalalantad ng Panginoon. Yung mga private sin, kapag hindi po natin yan na-deal, katulad po nito, akala ni David, siya lang sa Batseba, nakakaalam, at saka yung kanyang inutusan na alipin, na sunduin mo si Batseba doon, sunduin mo, para mapuntahin sa akala ni David, sila ng tatlo nagkakaalaman.
Saka si Joab, dahil si Joab ay nautusan din ni David na magbigay ng sulat dito ay kay Urias na asawa ni Bathsheba para ito ay mailagay dun sa front ng labanan si Urias para mapatay. Ayun, akala ni David, silang apat lang ang nagkakaalaman nun. So bakit hindi niya alam, dahil siya ay hindi nagsisisi, gumawa ang Diyos ng paraan para ito ay iano kay Nathan. Ayun. Kaya yun sa ating mga buhay, ang private sin na hindi nalilid, ina-expose ng Lord. So, awit 51, ang sabi dito, ako'y kaawaan, umahal ko ang Diyos, nang ayon sa iyong magagandahang loob, makasalanan ko yung iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ngayon, kinikilala po ni David ang isang dakilang katotohanan, kapag tayo nagsisisi, ang kapatawaran ng ating kasalanan, una sa lahat, ay nakabatay, nakapundasyon sa kaawaan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po yung pundasyon nito. Minsan po iniisip natin, ako'y luluha sa Panginoon, ako'y gagawa ng mabuti para malinis ang ating kasalanan. Kailangan po natin maalala na ang papatawad ng ating kasalanan ay nakabatay at nakabase sa habag at awa ng Diyos. Hindi natin dapat na malimutan yan. Dapat natin pakumbaba sa harapan ng Diyos at maalala natin na ang pagpapatawad ng ating kasalanan ay nakabatay lamang sa kanyang kaawaan, sa kanyang kagandahang loob. Kaya tayo napapatawad sa bawat araw ay hindi dahil sa tayo ay matuwid. Kaya tayo napapatawad sa ating kasalanan ay hindi dahil sa sinisikap natin maging mabuti at itulid ang ating pagkakamali. Hindi. Kailangan po natin sa puso at ipaalala sa ating sarili, kaya ako napapatawad ng Diyos at kaya niya ako nililinis. Ang pundasyon nun ay dahil sa kaawaan at kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanya pong pag-ibig sa akin. Yun po. Kaya tayo may access sa kapatawaran ng Diyos ay dahil sa kanya pong habag sa atin. Kasi minsan po, kahit yung ating pagsisisi mayabang, may kayabangan. Minsan kahit ang ating paghihingi ng tawad sa Diyos may kayabangan. Minsan nakarelay tayo sa ating outward na righteousness, sa ating paglilingkod. Patatawarin ako ng Diyos kasi naglilingkod ako. Patatawarin ako ng Diyos kasi nagawa ko na ito, naitama ko na, nakipag-ayos na ako dito. Maganda naman yung performance ko sa ministry. Hindi po. Ang basihan kung bakit tayo tinatatawad ng Diyos ay dahil ang Diyos po ay mahabagin at may pag-ibig sa atin. Ayun, verse 2, linisin mo sana aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Dapat po may desire tayo na malinis. At tunay po na pagsisisi, Lord, linisin mo ako mula sa kakarumhan. Kasi kapag hindi po tunay ang ating pagsisisi, nais nating manatili yung mantsa ng kasalanan sa ating buhay. Kaya kung may mga altar call, minsan may mga altar call, lalapit tayo sa altar call, pero sa likod ng ating isip, pagkatapos nitong service na ito, kukontakin ko ulit yun at mag-uusap ulit kami. Hindi tunay yung pagsisisi, walang tunay na pag-iwan. Minsan may mga pagkakataon na hinihingi lang tayo ng tawad, pero walang tunay na hangarin sa ating mga puso na tayo ay malinis. Na kumbaga, nais lamang natin na humingi ng tawad, pero pagkatapos nun, ay babalikan natin yung karumhan. Mga kapatid, dapat po meron tayong pagkatakwin sa ating pong karumihan. Dapat meron tayong pagkatakwin sa ating kadumihan. Ngayon, dapat po tinatakwin natin ito sa ating buhay kung saan ayaw ko na itong balikan. Kasi minsan naalala ko nung bata-bata pa rin akong Kristiyano, mananalangin, ganyan, sasama sa simbahan. Pero sa likod ng isip ko, pagkatapos itong gawain na to, ng service na to, balik na naman. Ay, manonood na naman ako noon, nung anime na yon. At dati po, naging struggle ko yung paghiwalay sa mga anime, na kung saan a-attend ako ng gawain, tapos sa araw nito, ipapalabas na naman yung weekly yung anime na yun. Ang hirap pumalas. Magsisisi ka, tapos babalikan mo, magsisisi, tapos babalikan mo. Weekly po yun, ang hirap. Yung repentance tuloy ay hindi totoo. Hindi katulad ng kay David, kung sabi niya, linisin mo ako, Panginoon, labahan mo ako, isulok mo ako, i-bleach. No? Saan wala dapat nang natitira. Yun ang tunay po na pagsisisi, hindi yung magpapalinis ka, pero sa likod ng isip mo ay gagawin mo pa rin. Ulit yung bagay na yun, hindi po tunay na pagsisisi. Dinadaya po natin ang ating sarili, dinadaya po natin ang Panginoon. Actually, hindi po natin madadaya ang Panginoon. Sabi niya, sa kanyang salita, you cannot mock God. Whatever you sow, you will reap. Hindi mo kayang lukohin ang Diyos. Kung anong iyong itinanim ay iyong aanihin. Ayun, verse 3, mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, taging
laging alaala. Ayun, kinikilala po natin, dapat may acknowledgement tayo sa ating kasalanan. Hindi ko makakalimutan, laging alaala. Ayun, sa isang awit po, hindi ko na po tanda kung awit 38 ba yun. Awit 38 o awit 34, isa po din pong penitence psalm. Awit din po ng pagsisisi. Kung saan sinasabi po dun sa awit na yun, na sinasabi po din po sa awit na yun na nung siya nagkasala, ramdam niya ang palasok ng Panginoon sa kanyang puso. Ramdam po niya yung bigat ng kamay ng Diyos sa kanyang puso. Hanggat hindi niya ito inaamin, itinupupisa sa harapan ng Diyos ang bigat ng kamay ng Diyos. Ayun. Yun po ang realidad nun. Habang hindi po natin isinusuko sa Diyos ang ating pong mga pagkakasala, yung tunay na pagsusuko at yung tunay na paghahandog ng buhay, ang hirap. Ang hirap po. Ang hirap. Yung kamay ng Diyos, yung bigat ng kamay ng Diyos ay ramdam na ramdam mo. Ayan. Alam ko nakaka-relate si Father James doon. Ako din nakaka-relate ako. Madaming pagkakataon sa aking buhay. Kapag may alitan sa kapwa, o kaya yung relasyon sa Diyos, may tabing, hanggat hindi mo isinusuko sa Diyos, napakahirap talaga. Ramdam mo yung bigat. Ayun. Verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Alam ginawa ko, hindi mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Yun. Pinapakita din po dito yung tunay na puso ng pagsisisi na kung saan kinikilala mo, kapag nagkasala ka sa kapwa mo, ay sa Diyos ka din unang nagkasala. Kasi ang direktang kasalanan dito ni David naman ay doon kay Batseba at saka dun sa asawa, kay Urias. Pero, kala kay David, kaya siya unang nagkasala. Akala niya, ang pagkakasala lang niya isa tao, pero nung siya nirebuke ni Nathan, sinimula niyang kinilala, una ako may kasalanan sa Diyos. Bakit? Wala akong banal na pagkatakot sa Kanya. Kung meron tayong kung babalik tayo sa puso ng banal na pagkatakot sa Diyos, fear of God, fear of the Lord, malalaman natin lahat pala ng kasalanan natin, kaliitan man sa ating mga kapwa, ay sa Diyos natin ginawa dahil nawalan tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Dapat alam natin yon na pag naka-offend tayo ng kapwa natin, ang Diyos ang ating na-offend, nasaktan ng kalooban. Kapag po yung ganun po ang mindset natin, na sa Diyos tayo unang nagkasala, pangalawa lang sa ating kapwa. Pag ganun po yung ating mindset, ramdam po natin yung sakit sa puso ng ating pong ginagawang kasalanan. Hindi po tayo magiging manhid sa ating paggawa ng kasalanan, kundi ramdam po natin ang sakit ng kalooban, bunga po ng ating pong pagkakasala. Kaya kapag po tayo ay gumawa ng masama sa ating kapwa, nakasakit po sa ating kapwa, iniisip po natin dapat, Lord, patawad sa iyo kung unang nagkasala. Pangalawa na lamang po sa aking kapwa. At pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, sa Diyos mo din unang ginagawa. Ayun. Katulad nga po sabi ng Panginoon, bakit hindi niyo ako dinalaw nung ako'y nasa kulungan? Bakit hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit sa ospital? Ayun. Sabi ng Panginoon, kapag ginawa po natin ang mga bagay niya sa pinakamaliit natin kapwa, ay sa Diyos po natin ginagawa. Ayun. Kaya't may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Yun. Ang tunay din pong pagsisisi, actually malawak po ito eh. Lahat po ng mga talata dito, ay nagpapakita ng katangian ng mga tunay na pagsisisi na dapat pong mayroon tayo. Sasabi po dito, kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ang tunay din po puso na nagsisisi ay ina-acknowledge na deserving niya ang judgment. Hiwalay po sa awat biyaya ng Diyos, deserve natin ang judgment sa ating pong mga pagkakasala. Ibig sabihin, ang bawat kasalanan po natin, katulad nga po na sinabi sa Exodus 34, hindi po pinapalampas ng Diyos at ang Diyos po ay marunong magparusa. Pagkakataon, kaya lamang po hindi nagpaparusa ang Panginoon ay dahil naunahan po natin ang tunay na pagsisisi at dahil po sa kahabagan ng Diyos. Dapat po ramdam po natin sa ating puso, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Dapat na ako iyong parusahan. Kaya ko pong tanggapin ang iyong parusa, kaya ko pong tanggapin ang iyong disiplina. Sabi nga po ng isa pong lingkod ng Diyos, isa pong pastor nagpaisa sa akin. Pag tayo nagkakasala, pag tayo nagkakamali, tapos tayo pinapalo ng Diyos, namnamin mo yung palo, nasapin mo, dahil yun ay pagmamahal ng Diyos at doon ka marerestore. Ayun. Hindi ko malilimutan yun, na kung saan naranasan ko din sa aking buhay sa mga pagkakasala ko ng ilang beses, talagang masarap nga palang namnamin yung disiplina ng Diyos. Masarap pong namnamin yung pong palo ng Panginoon. Ayun. Ayun. Nahanap na po si Ibon. Nasa energy. Masabi ko rin yung
Ayun. Tapos po, verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako ay iluwal. Yan, ito po yung epekto po ng original sin. Ang paliwanag po sa amin sa Bible School, ang original sin po ay hindi yung original na naman ng kasalanan kay Eva at Adan, kundi yung epekto ng kanilang pagkakasala. Dahil po sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, nagkaroon po ng likas na kahinaan ang bawat tao. Yun po yung fallen nature. Siyempre po tayo nakipagkaisa ng Kristo bago na po tayo nilalang. Pero dito po kinikilala ni David, mayroon pong epekto yung original na kasalanan ni Eva at Adan. Kaya po nagkaroon po tayo ng flesh. Nagkaroon po tayo ng bahagi na kung saan ay nagkipaglaban po sa ating espiritu. Ang espiritu po natin, iyan po ay konektado sa Diyos. At diyan po sa ating spirit, diyan po naglalagay ng mga panukalaan Diyos para po tayo ay maging banal. Sapagkat yung espiritu po natin, yun yung bahagi po ng holy. Kaya lang, minsan, mahina po ang ating spirit at ang ating pong soul ang malakas. Yung po ating soul, yun po ay konektado po sa ating flesh. Kaya po kailangan po natin palakasin ang ating pong spirit at mahipong tulong doon ang pananalangin at pagbabasa ng kanyang salita, pagsamba, at kung marunong po tayo mag-pray in tongues, tayo po ay mag-pray in tongues. At kasi pray in tongues po natin, lumalakas po yung ating spirit, yung ating pong inner man. Ayun. Verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ayun. Ang pusong tapat po, ang pagtatapat po ng ating puso ay may kaugnayan po sa kakulungan na ibinibigay po ng Diyos. Kaya sabi ni David, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Ang puso po na nagtatapat sa Diyos ay hindi po hiwalay sa kakulungan ng Diyos. Connected po yan. Kasi kapag tayo po ay dinadaloy ng kakulungan ng Diyos, mas alam po natin, mas discern po natin yung mga tukso sa ating paligid, yung mga pagsubok. Alam po natin kung paano lulusutan yung mga pagsubok at kung paano pakakapatin yung mga tukso. Ayun. Actually po sa Bible, sa Kawikaan, sa Book of Proverbs, na madami po dun ay sinulat ni Solomon. Ang sabi po doon, ang mangmang o ang hangal ay ini-equate po nila o inahalin tulad sa isang makasalanan. At ang marunong ay ini-equate po nila, inahalin tulad po sa mga banal. Ayun. Kaya po, kapag po tayo ay kulang sa karunungan, kapag po tayo ay nagiging mangmang, ang kasunod po noon, tayo po ay namamali sa buhay at tayo po ay nagkakasala. Ang sabi po doon, ayun, ulitin ko po karunungan, nagdudulot po ng kabanalan, at ang kamangmangan, nagdudulot po ng kalikuan ng pamumuhay. Yun po ay nasa Proverbs. Palit po sinasabi doon, yung pagiging matalino at pagiging mangmang. Na kung saan ang pagiging matalino ay pagiging matuwid, nagiging matuwid ng isang tao, at ang pagiging mangmang, nagdudulot po sa pagiging liko ng buhay. Ayun. Verse 7, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Nandito po yung ating kondisyon, yung ating patunay po nagsisisi na puso, nandun yung kanyang pag-asa. Lord, linisin mo ako, patawarin mo ako, at ako'y muling puputi ng lubos-lubusan. Dapat po hindi tayo discouraged na, Lord, mananatili na ba ako sa ganitong kalagayan? Na habang buhay, kapag wala pa sa ating puso yung tunay na repentance, discouraged tayo na hindi na tayo makakabangon. Pag wala po sa ating puso at tunay na repentance, discouraged tayo na parang hindi na natin magagawa na dumakad ng may katwiran. Na kung saan mananatili na lamang ako sa kahinaan ko habang buhay. Pero kapag po may puso ka ng tunay na repentance, mayroon kang pag-asa na ikaw ay babangan muli. Mayroon kang pag-asa na mapagtatagumpayan mo yung kahinaan mo. At yun po yung tunay na puso ng pagsisisi. Verse 8, sa galak at tuwa ako ay puspusin. Butong nangihinay muling palakasin. Yung joy, Panginoon, ipagkalog mo sa akin. Yung joy, muli, mababalik niyo sa akin. Yung tunay na puso ng pagsisisi. Verse 9, ang kasalanan ko iyon ang pawiin. Lahat kong nagawang masama ay, ang kasalanan ko iyon ang limutin. Lahat kong nagawa yung masamang pawi. Ibig sabihin, kapag putunin ka nagsisisi, pati yung guilt sa iyong puso at isip na nagiging condemnation, yung guilt ay patuloy na inaalis. Bakit po may guilt? Yung po yung alaala
Kasi minsan, pag tayo humingi na ng tawad sa Diyos, kapag hindi pa po tunay ng repentance, naiisip natin, ipapaalala ulit ito ng Diyos sa atin, muli ko itong maalala, manghihinga na naman ako. Ang tunay po na pagpapatawad, alam mo, nalilimutin ng Diyos ang iyong kasalanan. Ayun, yun po yung katangian ng Diyos. Ang kapwa po natin, maaaring hindi malimutan yung ating mga pagkakamali, subalit ang Diyos po, ay kapag nagpatawad, ay nililimot po yung ating mga pagkakamali. Ayun. Isang pusong dapat sa kanilikhain. Bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Ayun, bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Bakit? Ba't ang hinihiling ni David? Kasi kapag tayo nagkasala, nagdudumuhan tayo. Ang ating spirit ay humihina at ang ating damdamin ay napapalitan ng mga masamang damdamin. Lalo po kapag yung kasalanan ay hindi natin naalis sa atin at ilang taon, nandyan yung kasalanan sa ating puso, naging stronghold ng ating buhay at kapit na kapit tayo sa liig, talaga pong ang puso natin ay nagiging iba. Hindi po siya nagiging tahanan ng mga dakila at banal na damdamin at kaisipan. Ang puso po natin nagiging baluktot ang pagwiran, baluktot ang damdamin, nagiging mahalaman ng ating puso, yung po ang katotohanan nun. Pero kapag po nalinis at tayo po yung nag-repent sa Panginoon, muli po, kayang magagawang ibalik ng Diyos ang ating pong puso sa pagiging banal na kaya pong mag-isip at dumaman ng mga banal na bagay. Madaming beses ko po nararanasan, simula po ako natuto na mag-pray in tongues. Pag po ako di ako babagsak po ako, may kasalanan po ako mga nagagawa. Sa tuwing po ako ay nagre-repent, nagsisurrender sa Lord, nagsiself-deliverance, agad-agad po, mapupuspos ako ng banal na Spirit. Kung saan mag-overflow. Mapupuspos po yung akin pong kaluluwa, yung akin pong katawan, yung akin pong kaluluwa, pupuspusin po muli ng banal na Espiritu. At ako po ay mababaptize na naman sa Holy Spirit. Nararanasan ko po yun. Sa tuwing ako po ay nagsiself-deliverance, nagre-repentance, kung saan, wow, na-miss ko to, kapos dito po yung spiritual heart natin, hindi po dito. Sabi po ng iba, dito, prepuhanan po ito sa Juan, na mula sa ay dadalo ang tubig. Daloy. Ang interpretation naman po ng iba dun ay tongues. Dito, palabas. At sabi na po ng iba, yun yung spiritual heart natin. Nasa belly. Kaya sa pag-lay hands tayo ay either sa ulo, sa dibdib, o kaya po ay dito sa belly. Madaming best ko po naranasan yun. Kung ako yung nagsisisi, nagre-repent, at self-deliverance. Pagkatapos po self-deliverance, muspos na naman, nabalan ng spirito, talagang magtatas na naman ako ng all out. At matagal po akong nangangatal, nagpo-collapse, babangon, ma-slave. Ilang beses po yun, matagal po yun. Kapag po ako ay nalilinis. Ibig sabihin, dati, nung ako'y madumi ang puso ko na may kasalanan, sama ng loob, lust, kasinungalingan, pride, matagal na nawala yung pagkilo sa banal ng Espiritu. Pero kapag po ako'y muli po, siya po ay magra-rush sa akin, papasok sa akin. Sa iyong harapan yung huwag akong alisin, yung banal ng Espiritu ay papaghariin, yung nangako, ang paliwanag doon. Verse 12, ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Yung joy ay mababalik pag po tayo ay nag-repent at tutulungan po tayo na mabuhay ng may katapatan. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Malaki po yung joy. Bagamat sa akin rin, pwede pa rin po tayo maging tapat, pero po yung joy, malaki po ang bahagi nun para po tayo ay lumakad ng faithful sa harapan po ng Diyos. Kasi pag may joy ka, iingatan mo yun ayaw mong mawala yung joy sa puso mo at alam mo kung ano yung bagay na makakapagpawala ng joy. Yun yung kasalanan. Verse 13, ito po, mahalaga ito. Kung magkagayon nga, tuturuan ko na sa iyo lumapit ang makasalanan. Ayun, verse 13, kung magkagayon nga, tuturuan ko na lumapit sa iyo ang mga makasalanan. Ang tunay po na nagre-repent, ay may discern naman ng balik sa paglilingkod sa Diyos. Katulad po na sinabi ni David, Panginoon, binisin mo ako, patawarin mo ako, ibalik mo yung joy sa puso ko, at muli, pangangaralan po yung mga makasalanan. At yung mga makasalanan ay tutulungan ko na pumunta sa iyo, manumbalik sa iyo. Yun po yung epekto ng repentance. Ang tunay pong repentance ay mayroong desire na maglingkod muli. Kasi minsan, kapag po tayo nagtatampo, minsan kapag tayo masama na loob at nagkasala, hindi nakakapagtatag sa paglilingkod. Normal po yun. Pero kung laging ganun ang isip mo, wala ka pa talagang tunay na repentance. Kasi ang tunay na puso na nagre-repent
ay may desire na manumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Ito na po sa akin ng Panginoon yung dati, na kung ang puso ko hindi na ako babalik sa paglilingkod, hindi ko na kaya, ganito ganyan, yun po pala ay pride sa harapan ng Diyos. Pag nagkasala ka, magpalinis ka sa Panginoon, magpagaling ka, magpahilom ka ng sugat, magpalakas kang muli at bumalik ka sa paglilingkod. Yun po yung tunay na kababaang loob at pagsisisi. Kapag pala ayaw mo na maglingkod, dahil nga nagkasala at bumagsak, hindi ka pala talagang tunay na humingi ng tawad. Yun po pala ay pride. Yun po yung tinuro sa akin ng Panginoon. Ito mo na nakalipas na ilang taon. Ayun. Verse 14, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at ang ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng magda. Ayun, ito po yung desire ng isang tunay na nagsisisi. Makabalik sa paglilingkod at makapag-worship muli sa Diyos sa harapan po ng ibang tao, sa harapan po ng lahat. Verse 16, hindi mo na isang mga handog, hindi ka nalulugod o haing sinunog. Verse 17, ang haing handog ko o sa karapat-dapat ay pagpapakumbaba at puso mapagtapat. Ayun, the sacrifices of God is a broken heart. Ang handog daw po na kinalulugdan ng Diyos at hindi niya ipinagkakabuyan ay ang puso na nagsisisi. Ayun. Minsan po, ang paghahandog natin sa Diyos, pulos pa sa salamat, mabubuti natin gawa. Lord, salamat. Ang dami mong iniligtas. Lord, salamat. Ang daming gumaling. Ang daming na-deliverance. Lord, salamat. Nakapangaral po sa mga kabundukan, sa ganito. Pero minsan, yung ating puso, hindi natin binabasa sa harapan ng Diyos. Minsan, may mga kasalanan tayo na kinukubli at hindi natin na expose sa Diyos. Ang sabi ni David, ang tunay na may ihahandog mo sa Diyos ay yung iyong puso na nagsisisi. At yun po yung pinakanais ng Panginoon. Yung ating brokenness, yung ating repentant heart, yun po yung tunay na nais ng Panginoon. Ayun. Verse 18, ay yung kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muli pong ibangon. Yung ibig sabihin po nito, dahil po si David ay leader, kinikilala po niya, kapag po siya ay nagkasala dahil siya ay leader, may epekto po yun sa marami. Kaya sabi niya, Jerusalem, Zion, muli pong ibangon Panginoon. Pag po tayo nagkasala, at halimbawa po tayo ay leader, alam po natin, nagkakaroon po siya ng ganit sa ministry. Nagkakaroon, ang epekto po ng kasalanan sa isang leader, damay po ang kanyang nasasakupan. Kung ang leader po na nagkasala ay pastor, ang dali po ng kasalanan ay sa buong congregation. May panghihina sa spiritual po. Hindi po natin yung pwedeng paktakpan ng ating mga ministry. Madami tayong ministry, lagi tayo nag-devotion, lagi tayong may worship, lagi tayong may pagkakanya salita. Kahit madami tayong ganyan, kapag ang isang pong pastor ay bumagsak, meron yung epekto na negatibo sa kanyang ministry. Kaya po dapat po kapag pinag-prepare po natin ang restoration ng ating buong ministry, kapag po tayo ay nagkasala. Verse 19, at kung magkagayon, handog na hain dala sa dambana, kung susunugin, malugod na ito yung inyong tatanggapin. Ayun. Ibig sabihin po, kapag po tayo ay nakapaghingi ng tawad, na-restore sa Panginoon, mare-restore po ang lahat, kahit po yung ating congregation, at tayo po muli ay makakapalambahan ng maayos sa Panginoon. So napakaganda po nito ng awit 51. Madami pong pwedeng ituro sa atin ng Panginoon sa awit 51 na puso po na ito nila pagsisisi. Individual, tapos pangmaramihan, itinuturo po dito ni David ng Panginoon sa atin na ang kasalanan po dapat madin natin sa harapan ng Diyos individually. Tapos ang epekto po nito, magpapala po nito ay sasakop sa maramihan. Dito po ay corporate. Kaya po ang ating pong panalangin, lagi po natin ipanalangin sa ating pong mga prayer meeting, ipanalangin po natin ng mga pastor, ipanalangin po natin ng mga manggagawa. Kapag bumagsak po yung mga yan, yan po ang malimit na gustong pabagsakin ng diablo. Kapag bumagsak po ang mga pastor, mga reverend at mga bishop, ang dami pong damay. Ang kawan po ay nangangalat. Ang mga kawan ay natitisod, ang mga kawan ay nangihina, hindi nila matanggap ng leader nila nagkaganon, lito, sugatan, at ang hirap po makabangon. Kapag po isang malaking church, o kahit po mega church, isang malaking church, bumagsak po ang leader, kailangan po, ito yung pagkakataon ng mga members naman, at siya magpapalakas sa kanilang mga pastor. Kaya po paalala po, kapag po may mga iglesia kayo, bumagsak po ang inyong leader, ang inyong pong pastor, reverend o bishop, ito po yung pagkakataon na tulungan ng mga members at ng kapwa leaders para makabangon po yung ating pong mga leaders, yung ating pong pastor, para makabangon po. Kailangan po nila ng tulong.
Huwag po ninyo siyang iwan, huwag po ninyo siyang husgahan pa, hatulan palalo. Kailangan po ng restoration ng isa pong pastor na nagkasala. At kung sino po yung pangalawa sa kanya o associate o kung ano man na leader, kailangan po munang humalili. At kailangan po yung pastor na bumagsak ay mag-undergo po sa proseso ng pagpapagaling, ng pagpapalakas muli. Huwag po ninyo ito ko kundi na sila po ay hahatulan at huwag po ninyo iparamdam na kayo ay nandiri sa kanya, natisip sa kanya kasi po hindi po makakatulong. Lalo po siya na babagsak sa kanya pong pagkakasala, lalo po siya hindi nakakabangon. At kapag po okay na ulit lahat, pag naayos na po, dumaan na po sa paghihilom, sa disciplinary action, pwede na po ulit maglingkod ng pastor kasama po ang buong iglesia. Ayun. So, ito po, awit 51, mahila po yung pinagdaanan ni David. Na-expose po yung kanyang pagkakasala. Madami po kung naging consequence dito yung pagkakasala niya, hindi na po natin tatalakayin. Pero sa huli-hulihan po, si David pa rin po ay nag-restore sa Panginoon at hindi po nawala sa kanya yung title. A man after God's own heart. Ang tao na ang puso ay kawangis ng puso ng Diyos. Hindi po inalis sa kanya na Biblia yan. At kahit po sa mga sumunod na aklat, sa Kronika, sa Hari, at saka po sa Bagong Tipan, kinikilala pa rin po ang pangalan ni David bilang isa sa mga naging tapat sa Panginoon, bilang isa sa mga lingkod ng Diyos. Kahit po siya ay nagkasala, siya po ay na-restore. Kahit po siya ay nagkasala, siya po ay nagsisi. Kaya po hindi inalis yung kanya pong pangalan sa Biblia. Ang pangalan David po, malinis pong binabanggit sa Biblia dahil kinikilala po yung kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos. Kahit po siya ay may mga naging pagbagsak, kahit po siya ay may mga naging pagkalikod, hindi nawala yun. Bakit? Siya po ay nagsisi. Siya po ay nagsisi. Ayun, mga kapatid, panghuling salita, kung kayo man ay nakakaranas ngayon ng pagbagsak o ng kasalanan, nais ko po sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat at walang makapipigil sa inyo para kayo ay makapanumbalik sa Diyos. Kahit na ano ang sabihin ng iyong kapwa, hatulan ka man, kahit ang iyong pamilya, o kahit ang iyong buong iglesia, hindi ka maunawaan at ikaw ay hinahatulan, kapatid, nais ko sabihin sa inyo, nais ko sabihin sa iyo, hindi sarado ang pintuan ng biyaya ng Diyos para sa iyo. Pwede ka magbalik loob sa Diyos, pwede ka magsisi, at pwede mong ayusin muli ang iyong relasyon sa Kanya. Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay dahil sa kasalanan mo. Ang nais lamang ng Panginoon, ikaw ay magsisi at manumbalik sa Kanya. Bago po tayo manalangin, tayo po ay tumayo, tayo po ay tumawi, tayo po ay Diyos aming Ama, hallelujah. Father, shower us your
Shower us the spirit of repentance, Panginoon. Pinababaan mo. Hallelujah. Kasi naman po sa amin, o sa mga nanonood ngayon, Panginoon, nakakapanood ngayon sa hinaharap ng video na ito, ano man ang pagkakasala mo, kapatid, ay isuko mo sa Diyos. Hallelujah. Hindi kalooban ng Diyos na manatili kang bihag, manatili kang gabos, at hindi nagmumula sa Diyos yung condemnation. Hindi nagmumula sa Diyos yung mga kaisipan na ibinababa ka at ibinabagsak na parang walang napagkakataon sa iyo na mabuhay ng matuwid. Hallelujah. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, let the power of your blood, let the power of your forgiveness flow right now in Jesus' name. Shikala-sakala-si. Pula-takala-kila-kala-sakala-si. Spirit of bondage, loose. I command you in Jesus' name. Spirit of witchcraft, loose. I command you in Jesus' name. Spirit of condemnation, I command you get loose in Jesus' name. And let the spirit of repentance go right now. Hallelujah. Let the spirit of repentance go right now in Jesus' name. Hallelujah. Repent right now. Hallelujah. Repent right now in the name of the Lord Jesus. Every lust, hihingi mo ng tawad sa Diyos. Every pride, hihingi mo ng tawad ngayon, kapatid. Lahat ng sama ng loob, lahat ng kasakiman, lahat ng kadamutan, pagiging mainisin, tampo, sama ng loob sa iyong kapwa, kahalayan, kasinungalingan, kapalaruan, isuko mo ngayon, kapatid. Hallelujah. Shikala, sakala, si Father. In the name of the Lord Jesus. Nakikita mo, Panginoon, yung mga tao na nagsisisi ngayon, O Diyos. Shikala, sakala, shik. Mula sakala, shik. Father, I pray in behalf of these people, lakala, si freedom, Panginoon. Palayain mo sila. Hallelujah. Lakala, sakala, shik. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, every spirit of lust operating in the life of these people, I command you get out in Jesus' name. Be delivered, be free in Jesus' name. Hallelujah. Every spirit of witchcraft, every spirit of stronghold, alakala, sakala, she get out in Jesus' name. Hallelujah. Angels of God, arrest them right now. In Jesus' name. Every spirit of fornication, I command you, get out in Jesus' name. I cut you from these people of God in Jesus' name. Hallelujah. Every spirit of pride, of malice, I command you, get out in Jesus' name. Every spirit of deception, I command you, get out in Jesus' name right now. Hallelujah. Shikala, sakala, shik. Father, sa lahat po, Panginoon, na nanonood po, Panginoon, ng video na ito, in the Lord Jesus Christ of Nazareth, I release your deliverance. Flow in Jesus' name. The Holy Fire of God, flow, be delivered now in Jesus' name. Hallelujah. Hawakan mo, kapatid, ang iyong puso. Kung napapanood mo ang video na ito, hawakan mo ang iyong puso. Hallelujah. Shikala, sakala, shik. Father, bless these hands right now in Jesus' name. Let the fire of your deliverance flow sa kamay ng mga ito. In Jesus' name. Father, I pray for the consecration of these hands right now. Ula sakalati. Shikala sakala sakala shi. Iya kala sakala sakala tiyala ina ala sakala si. Every spirit of pride operating in these hearts. Every spirit of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, every fornication, every life deception, I command you, get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Hallelujah. Every spirit of unforgiveness, of bitterness, I command you, get out in Jesus' name. Hallelujah. Ikalasa kalashi. Ikalasa kalashi kalai. Ilakala kalashi. And I command the heavens of God, angels of God, touch these people. Free them in Jesus' name. Free them in Jesus' name. Let the fire of deliverance flow in Jesus' name. Let the fire of deliverance flow in Jesus' name. Lord, let your righteousness be imparted. In Jesus' name, God is freeing you right now. Let the spirit of righteousness flow. Let the fire of holiness flow. Father, consecrate these people, consecrate us right now. Hallelujah. Fire, holy fire. Let the holiness of God, let the righteousness of God be imputed unto us. Let the righteousness, let the spirit of your righteousness flow and cover us right now. Shikala sakalati, lakala kala kala sakalasu,
Ula sakala shikala sikala sakala shikala kila 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 kala sakala shi. Father, we give you praise and we give you glory. Protect us, Father. Protect us from the evil one. Lord, I seal this prayer sa buhay po ng mga nanalangin. Lord, seal our minds. Purify our minds. Consecrate our minds, Father. Consecrate our eyes. Sanctify our eyes, our minds, our eyes, even our ears, Father, even our tongues. Holy Father, even our tongues, even our hands, in Jesus' name. Even our feet, in Jesus' name. Sanctify our bodies, Father, our souls, our emotion, our will, in Jesus' name. Oh, Father. Oh, thank you, Father, for the deliverance that you have given us, for the healing that you have given us. Ukala sakala shikalaki. Ula sikala sakala shikalaki. Kaya kala 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 kila kala sakala shi. Father, you are King. Father, you are Lord. Hallelujah. Shikala sa. Ula sikala sakala shi. Salamat po, O Diyos. Ukala kila ka. Lord, I seal this prayer. Ukala sa. Thank you, Lord Jesus. I seal this prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, ito pong papala, ang siya pong igawad sa iyong mga anak, ang iyong pong pag-iingat, Panginoon, ang iyong pong pagliligtas. Pinupuri ka namin sa buhay, pinupuri ka namin sa kahabagan, sa kalakasan. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa patuloy na pagtsatsaga mo sa amin, na pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa patuloy na pag-alalay sa amin. Hallelujah. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayong magkasala at makapagpapalat sa inyo ng walang kapintasan at may malaking nagagalang sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating kapagliligtas sa pamamagitan ng Kristo Jesus na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakindaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Amen.